mga kababayan. Ito po yung ating unang pag-uusapan na kung saan po mga kababayan ay tatalakayin, no? Ngayon ay itong sagot ng palasyo, mga kababayan, patungkol sa ano nga ba ang gagawin, no? Kung sakali mga kababayan na lalabas itong warrant, lalabas itong warrant galing sa ICC at ipadaan sa Interpol. So ano nga ba ang gagawin ng palasyo? Kung tutulong ba ang palasyo sa ICC o tutulong ba ang palasyo sa Interpol? Ito po, mga kababayan, ako po. Ala, patay ka dito. Patay dito si Bongko, si Bato. Nako, eto na. Pakinggan nyo mga kababayan yung sagot, no, ng palasyo ng pakikipagtulungan. Eto na. Sige, eto na. Legal process na nanggagad. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa Dahig. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? Hala. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Nako, eto na mga kababayan. Sa mga hindi nakakaintindi, in-interview kasi to mga kababayan ni Ivan Maylina, no? In-interview ni Ivan Maylina ng GMA News itong mga katanungan na kung handa ba daw ang palasyo or Malacanang sa pakikipagtulungan kung sakaling maglabas man ng warrant of arrest ang ICC sa pamamagitan ng Interpol, no? Pag mayroon ng warrant of arrest ang ICC at ipinasa sa Interpol, so makikipagtulungan ang Pilipinas kasi dati po na sinabi na ni PBBM yan mga kababayan. Kung sakali man na hindi tayo makipagtulungan sa Interpol, pag dumating ang panahon na tayo ang mga ngailangan ng tulong sa Interpol at hindi tayo tutulungan, tabla ang tawag doon. Quits ang tawag doon. So, ano nga bang ibig sabihin nun, Ken? Ganito po kasi. Katulad ngayon, mga kababayan, sa sitwasyon ng ating bansa, marami po kasing mga politician ngayon na mga tawag dito, sangkot sa korupsyon. So kadalasan po sa mga politician ngayon mga kababayan, hanggat hindi pa ito nakasuhan ay wala pa mga hold departure order. So sa madaling salita, ang teknikan or style nito mga politisyang kawatan or mga buwaya, lumilipad sa ibang bansa para matakasan ang kanilang pagnanakaw. So ngayon mga kababayan, sino po ba ang tutulong sa atin para maaresto itong mga magnanakaw na politician? Lalong-lalo na yung mga sangkot sa flood control, under investigation at under sa pamumuno ni PBBM. Walang iba kundi ang Interpol. So kung sakali, katulad kay Harry Roque, kung ipahuli si Harry Roque ng Administrasyong Marcos, paano huhulihin kung ayaw makipag-coordinate ng Interpol sa atin? Halimbawa, ipahuli si Saldico. Paano mahuli si Saldico kung ayaw naman makipag-coordinate ng Interpol sa atin? Kasi bakit? Kasi nga nung panahon na naglabas ng warrant of arrest itong ICC ay hindi makipagtulungan ang Pilipinas. Ang mangyayari dyan kapag tayo ay hihingi ng tulong sa Interpol, hindi rin tayo tutulungan. So yan ang advantage mga kababayan. Yan din po ay sinabi ni PBBM noon pa. So,
narinig nyo naman mga kababayan sa sinabi ni Jose Claire Castro, ang kaso na yan ay 2016-2017 pa. Hindi pa presidente si PBBM. So, ang tanong ngayon kung handa ba na makipagtulungan? Yes, handa pong makipagtulungan. Kaya ngayon mga kababayan, Bato, Bongo, Aguirre, Albayalde, Danao, at ilan pa na mga kapwa akusado or kasabwat ni Digong sa krimen, no? Sa kasong crimes against humanity sa pamamagitan ng war on drugs ay, sabi nga ni Dilima, unti-unti nang lumiliit ang mundo ninyo. So, siguro, nung nasa listahan na kayo, ng ICC na mga co-perpetrator o kasabwat o kapwa akusado ni Digong, baka naman kasi magtago na kayo kasama kay Bato. Sa ngayon po mga kababayan, actually siguro nagtatago na din siguro ito. Imposible naman mga kababayan. Kung si Bato nga senador, kung si Bongo nga senador, ay may mga something na magtatago yan. So, paano pa yung mga hindi senador at mga retiro pa? Yung mga retired general dyan. So, ngayon mga kababayan, eto na nga. No? Isipin nating mabuti. Si Bato nga nagtatago. Na sila pa kaya? Ma'am Ana Alsaga, hello po kay Sir Bien. Ayan, may love shoutout po. Kaya, yun po ang mga katanungan ngayon, mga kababayan, na handa po. Handa ang palasyo or ang Malacanang makipagtulungan para sa kung sakali man na may warrant of arrest na ilabas at ipapa-aresto or ipapahuli itong mga kapwa akusado ni Digong. Patay kang bata ka. Nako, sino-sino po ba itong mga kapwa akusado? Nako po, mga kababayan, ito. Ulitin natin, mga kababayan, meron pang isang interview dito ng ito, pakinggan natin. GMA News po ito mga kababayan. Good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Palasyo, na ang walang gobyerno. jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. Patay. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Patay. Yun ang nangyari noon at yan din ang mangyayari kung sakaling may warrant na darating. Patay, mga kababayan. Meron na naman tayong aabangan ditong isakay ng eroplano. Sino na naman kaya yung mamamalo ng cellphone sa noo? Sino na naman kaya mga kababayan yung dala ng oxygen tapos sinaksak sa ilong, hindi naman nakasaksak sa tangke? Sino na naman kaya dito ang sasabing, sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Sino na naman kaya mga kababayan ang magsabi dito na asaan si Bingbong? Asaan si Bingbong? Wala lagi warrant. Naalagi. Ay, Diyos ka. Si Lito Braga, si Kenre. Sino na naman kaya dito ang sasabihin, pizza lang yan. Pizza lang yan. Pakiabot doon, pizza lang yan. Sino na naman kaya yung yayakapin nito ng durug na durug pagyakap? Sino naman kaya yung sabihin, ayaw ko sumama, wala akong passport, dala. Nako, mga kababayan. Sino na naman kayang pulis dito na mabukol? Kung ako pulis niyan, ayaw ko talaga palapit. Kay, kung si Hanilit nga noon, pinatlo, cellphone na bukol ang ulo. Ngayon, medyo baka malakas-lakas yung asawa ni Bato. Baka hindi lang cellphone ipalo, baka tumbler. Ay, nako. Kung noon, si Hanilit yung dala ang cellphone kasi galing Hong Kong yun. Pagbaba na galing Hong Kong. Paano ito ngayon? Si Bato nasa Pilipinas lang. Kung ang asawa niya may bit-bit tumbler. Ay, naku, mas mabigat-bigat yun. Mas masakit. Paano pa yung
kay Bongo pa. Dalawa sila. Nandyan pa si Albayal din. Nandyan pa si si Aguirre. Nako. Kung nakaraan ay cellphone pinalo, baka merong isa sa akusado dyan, pag inaresto, makakalbo. Bakit? Kasi alam ko may isa dyan, wig din ang buhok. Nako, mga kababayan, meron pa naman akong alam na ang isa dyan, wig ang buhok, nakapatong lang. Baka naman. Nako. Magugulat tayo niyan pagdating doon sa ICC, wala nang buhok, kalbo na. Mga kababayan, nako, eto na nga ang sabi ng palasyo. Mga kababayan, malaking eroplano ang kailangan nilang sakyan. Ito lang mga kababayan, at sa mga co-perpetrator ni Digong, sa madaling salita, yung mga kasabwat or sangkot dito sa war on drugs ni Digong na may kasong kasali sa kasong crimes against humanity, huwag kayong mag-expect na private plane ang sasakyan ninyo mga ambisyoso. 8 mo kabuok. 8 mo kayo, 8. Hindi, 7 na lang pala kay patay naman na yung isa. 7 kayo. Tapos may mga bodyguard pa, may mga police pa yung sasama, may mga doktor pa. Hindi, kay kasya sa private plane. Ang private plane, kadalasan kasya dyan, 12 lang. 12 to 20. Pag 20 katao kasya, hindi na private plane yon. Commercial plane na yon. So, ibig sabihin, huwag kayong mag-expect na pag inaresto kayo, private plane pa rin sa mahal ang gas. Hindi pa nakutkot yung gas sa Malampaya. Diba? Kaswerte-swerte. Ganun nyo pag inaresto kayo, mag-private plane pa kayo. Mag-aeroplano kayo, oy. Bakit malaki aeroplano, Kent? Matataba ba sila o matataba ang bulsa? Ma'am Ima Batikos, pag naaresto yan sila, baka expect nila mag-private plane pa rin sila. Loso, kayo na nga yung mga kriminal, mag-private plane pa kayo. Ano kayo, siniswerte? O baka na naman, hindi na naman kayo magchinilas niyan. Baka magsama na naman kayo dyan ng Angus beef, hindi naman maliligo. Tapos pagdating doon, papikit-pikit, pag lumapit ang kamera, pero nung wala pang kamera, delete ang mata. Tapos, kunwari na pagod maglakad, nagpa-wheelchair. Tigilan nyo ako, Ayaw namin ang ganyan. Hindi na kami naniniwala sa mga ganyan. Pag inaresto, naka-wheelchair. Pabigat na nga kayo sa bansa. Magpapabigat pa kayo pag hinaresto. Nako. Diyos mio, Marimar. Alam mo, sa totoo lang, kung sino man ang PNP chief ngayon sa administrasyon ni Marcos, may hirapan ka talaga dito maghuli. General Nartates, medyo masakit sa ulo aristuhin tong mga to. Si Bato pa lang masakit na sa ulo kay manlaban yan eto na, may rason ng barilin si Bato ng kapulisan kasi alam natin manlaban nito. Naku, baka dito mag-end ang buhay ni Bato Kasi sabi pa naman ni Bato, lalaban daw siya. Hindi daw siya papayag at hindi siya susuko. Pag inaresto ka ngayon, nako, Bato, susunod ka kay Kian de los Santos nito. Kaya baka makatakas na naman sila, Kent. Ma'am Rosemary Calipho, ganito lang yan. Ito, bigyan ko ng advice itong mga kapwa akusado ni Digong. Mas piliin ninyong magtago sa Pilipinas. Kung gusto ninyong magtago dito kay sa Pilipinas. Kasi bakit? Kung magtago kayo at tumakas kayo sa ibang bansa, mabilis kayong mahuli doon. Bakit? Sa ibang bansa, mabilis kayong matrace kasi dadaan kay immigration. Pero kung dito kayo sa Pilipinas, ang Interpol ang dadaan ng immigration. Pero kayo, tago kayo hanggat may lupa. Sabi ko nga sa inyo, sa mga politiko, much better gumawa kayo ng bahay ng mga underground. Yung kaya kayong mabuhay ng 10 years sa loob ng underground. Yung kumpleto, may aircon, may pagkain, may CR, lahat nandoon na. May bar, may wifi, may TV. Doon sa loob ng underground, kahit magtago kayo ng 10 years, hindi kayo maaresto, buhay kayo sa loob. Gumawa kayo ng bunker, kalaki-laki ng nanakaw ninyo. Putang ina, pagpatay, 1 milyon. Pag nahuli, 1/2 milyon. Pag namatay, tapos nanlaban, 2 milyon.
kalaki nun, di ba? Katulad kay Kibuloy, gawa kay ng banker. Kaya para mabuhay kayo, kahit nasa loob kayo. Ang problema kasi, inuna ninyo yung luho eh. Desko. Tanong ko lang mga kababayan, paano na yung mga tinanim ni Batong Kahoy na sabi niya 5 years from now, singyaman na daw siya ng mga nagnakaw sa flood control. Diba? Diba? Ay nako, dapat si Bato magtago na sa bato. Di yan makikita ng mga pulis kasi makintab. Okay lang ma'am kung ang bato ay makintab kung ang bato ay nilumot. Diba? Nako, mga kababayan, ito na. At saka pagkakaalam ko mga kababayan, ito kasi yan once na naglabas na ng listahan ng Interpol na nilabas ng ICC ang listahan sa mga co-perpetrator ni Digong. Pagkakaalam ko ay pagbabawalan na yan yata silang lumabas ng bansa, no? Pagbabawalan po yan siguro sila, mga kababayan na lumabas ng bansa. Kasi sa totoo lang kung si Bato tatakas yan, pwede namang tumakas si Bato, mga kababayan, ng ibang bansa. Si Harry Roque nga nakatakas, si Cassandra Ong nga nakalabas ng kulungan, alam naman nating nakakulong yun. 'Di ba? Alam naman nating nakakulong 'yun, nakalabas ni. 'Di ba nakakulong sa ano 'yon si Cassandra Ong, yung kasabwat ni Harry Roque sa human trafficking sa Pogo? Nakalabas nga nakakulong na yun sa correctional sa Mandaluyong. 'Di ba? Si Bato pa kaya? Wala pa naman siyang kaso, wala pa naman siyang warrant kasi ICC naman ang mag-aresto sa kanya, hindi naman ang Philippine government. 'Di ba? Alival, may love shout out po. Kaya iyon ang problema ngayon, mga kababayan. Medyo mabigat-bigat nga. Medyo nakakatakot nga, mga kababayan. Itong pangyayari ngayon. Medyo nakakatakot. Kasi bakit, mga kababayan? Wait lang Kasi ito na nga, huhulihin na nga sila. Ngayon, ang sabi nga ng palasyo, kung sakali man na may warrant of arrest na ilabas, handa sila makipagtulungan sa Interpol. Pero hindi sa ICC. Kasi mga kababayan, wala naman na tayo at hindi naman tayo connected na sa ICC. Kasi tinanggal nga ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019 na ang akala niya, kapag tinanggal ko ito, hindi ako maaresto. Ang sabi nga niya, pagsisipain daw niya itong mga taga-ICC. Anong nangyari nung dumating doon? Minghoy, ang lolo ninyo, I am Rodrigo Roa Duterte. Potang ina mo. Pasikat-sikat ka pa sa Hong Kong, pagsasampalin, pagsisipain, pagtatadyakan. Ang nangyari ngayon nung pagdating mo sa ICC, naminghoy ka. Mukha kang ulupong doon. So yun po yun, mga kababayan. Klarong-klaro yan Sinabi yan mismo ni Jose Claire Castro. Handa ang Pilipinas or ang Malacanang or ang Palasyo or Marcos government or Marcos admin na makipag-coordinate or makipagtulungan sa Interpol para iparesto kung meron mang warrant of arrest itong mga kapwa akusado ni Digong. Patay kang bata ka. Ayan.